Grabe, isang viral na video. Totoo ang sinabi ni Senator Miriam na ang nagsasalita daw ay siya rin ay guilty. Ibig bang sabihin, ang nagsasalita ay siya rin ang magnanakaw? Ito'y ayon kay Senator Miriam. Alright. I'm sorry, Senator Cayetano. After the hearing, lumabaho na yung binay. Hindi lumabango pa si binay. Nabubuhol na si Senator Alan sa sarili ng mga salita. Senator Marcos, mabango pa siya Senator nung gusto Cayetano, mo sandali lang po. Dapat tiyakin mo muna sa ulo mo. Tiyak na tiyak ako. Tiyak ko yung ninakaw ng Marcos sa Pilipinas. Tiyak na tiyak yun. As a people, no, hindi ako nag-finger point na, as a people, we're all guilty from vote buying, to cheating, to stealing, to lying, di ba? Pansin ko sa Senado, hindi naman pala mahirap na ipunin ang pera ng gobyerno. Ang problema lang sa atin, sa bansa natin ito ay una, ang nagsasalita, yun din ang magnanakaw. Alam mo ba yung pakiramdam na habang nagsasalita ang isang politiko, parang may tinatago? Pero teka, baka hindi mo alam, dati pa tong sinabi ni Senator Miriam Defensor Santiago. Sabi niya, ang pinakamalakas mag-akusa, siya ang pinakamarumi. Ang problema lang sa atin, sa bansa natin ito ay una, ang nagsasalita, yun din ang magnanakaw. Marami ang natawa noon, marami rin ang nainis, pero hindi lahat nakakaintindi kung gaano kalalim yung binitawan niyang salita. Noong ipinagtanggol ni Senator Miriam, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang dati niyang estudyante, ang tinuring niyang pambato ng katinuan, marami ang kumontra. Pero habang ipinagtatanggol niya ito, may binunyag siyang mas masakit, na ang sabi niya na ang tunay na magnanakaw daw ay yung ginagamit ang pera ng bayan para sirain ang kalaban. Pakinggan natin ito. Before us might be the impeachment, let it make it very clear na ang pagpalit ng leadership ay tungkol sa impeachment, hindi po. But I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. As a people, no, hindi ako nag-finger point na, as a people, we're all guilty from vote buying, to cheating, to stealing, to lying, di ba? Pansin ko sa Senado, hindi naman pala mahirap na ipunin ang pera ng gobyerno. Ang problema lang sa atin, sa bansa natin ito ay una, ang nagsasalita, yun din ang magnanakaw. Dalawa, pag nagsasalita sila, kunwari laban sila sa graft and corruption, maling-mali pa ang English nila. At pangatlo, ninanakaw nilang pera ng gobyerno para pag nakuha nila lahat ng pera, ibibili nila uli ng boto ng taong bayan. At sa ganung paraan, wala nang katapusan ang pagnakaw ng ating pera. This must stop. Doon nagsimula ang gulo. Mga senador noon, kilala, makapangyarihan, malalakas sumigaw ng anti-korupsyon, pero sa likod, nagnanakaw din pala. Lumipas ang mga taon, nagpalit ng administrasyon, nagpalit ng muka ang mga politiko. Therefore, akala ng taong bayan nagbago na ang ihip ng hangin. Pero ito ang twist, isa lang pala ang script, iisa lang ang estilo, lahat gusto ng reform, pero lahat din gusto ng kapangyarihan. Ngayon, si Pangulong Bongbong Marcos na ang Pangulo, tahimik pero diretsahan. Pero kung titignan mo ng mas malalim, halata, tinutupad niya yung sinimulan ni Senator Miriam. Hindi ito tungkol sa pangalan, hindi ito tungkol sa partido. Ito yung laban ni Miriam noon na hindi natapos. Ang laban kontra sa mga pretentious politicians na ginagawang negosyo ang politika. Pag antibiotic, pandesal, ang nanakawin mo, sigurado huli ka. Pero pag nagnakaw ka ng malaki, magiging congressman ka. Pag mas malaki ninakaw mo, magiging senador ka. Pag barkada mo si Napoles, syempre si Napoles, i-clear ka, barkada mo siya, di ba? Magiging vice president ka. I was just wondering, kasi sinasabi ni Senator Alan, pagka malaking ninakaw mo, maging congressman, mas malaki maging senador. Is that how he became congressman? Is that how he became senator? That's not how I became congressman. It's not how I became senator. Well, mga kababayan, alam kong sa Europe nag-aral si Senator Bongbong kahit peke yung diploma. Pero, Alright. I'm sorry, Senator Cayetano. after the hearing, lumabaho na yung binay. Hindi lumabango pa si binay. Nabubuhol na si Senator Alan sa sarili ng mga salita. Senator Marcos, mabango pa siya Senator nung gusto mo Cayetano, sumama. sandali lang po. Dapat tiyakin mo muna sa ulo mo. Tiyak na tiyak ako. Tiyak ko yung ninakaw ng Marcos sa Pilipinas. Tiyak na tiyak yun. Tanungin natin ang ating mga sarili. Kung buhay pa ba si Miriam ngayon, ano kaya ang sasabihin niya? Marahil sasabihin niya, at last, the student is finishing the lesson. Kasi totoo, ang nagsasalita laban sa magnanakaw ay minsan nagiging magnanakaw din ng tiwala.
Pero ang taong tahimik na gumagawa, siya ang tunay na kalaban ng korupsyon. Therefore, kung gusto nating matapos ang sistemang marumi, dapat nating tandaan, hindi lahat ng maingay ay matuwid at hindi lahat ng tahimik ay walang ginagawa. Lucas 12 verses 2-3. Walang natatago na hindi mabubunyag at walang lihim na hindi malalaman. Ang lahat ng inyong sinasabi sa dilim ay maririnig sa liwanag. Therefore, walang politiko, walang makapangyarihan at walang kasalanan na kayang maitago sa ating Panginoon Hesus. Kahit gaano ka pa magkunwari, ang liwanag niya ang magbubunyag ng lahat. Si Senator Miriam ay nagsalita ng katotohanan noon, pero ang ating Panginoon Hesus, siya mismo ang katotohanan. John 14 verse 6. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At ngayong panahong puno ng kasinungalingan at pagkukunwari, siya lang ang pamantayan ng katapatan. Siya lang ang makapaglilinis ng gobyerno, hindi sa pamamagitan ng galit, pero sa pamamagitan ng righteousness at katotohanan. Ang laban kontra korupsyon ay hindi lang laban sa sistema. Ito ay laban ng liwanag laban sa dilim. At kung totoo ang sinabi ni Miriam na ang nagsasalita ay siya rin magnanakaw, therefore, panahon na para ang ating Panginoon Kristo ang magsalita sa ating mga puso. Kasi ang tunay na pagbabago ay nagsisimula hindi sa kongreso, kundi sa konsensya. Hindi sa batas, kundi sa puso na binago ng ating Panginoon Kristo. Lumapit tayo sa Kanya at damin natin at mararanasan natin ang pagbabago. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, Ikaw ang tanging katotohanan sa gitna ng kaguluhan. Linisin niyo po ang aming mga puso sa anumang kasinungalingan. Ituwid niyo po ang mga pinuno ng aming bansa at turuan niyo po kaming manindigan sa tama. Kahit tahimik lang kami, tulungan niyo po ang aming mga pangulo na ituloy ang laban para sa katotohanan, hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa katwiran. Maging liwanag ka o aming Panginoong Diyos sa bawat Pilipino. At gaya ng sinabi ni Miriam noon, naway sa huli, ang tama ang manalo at ang totoo ang maghari. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoong Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin. At patuloy niyo po kaming gabayan at patnubayan at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.